So ito na nga. So meron daw star witness. Oo. Yung pangalan niya si Jimmy Guban. Yan. Nagulo ang mundo ng mga Duterte kahapon. Oo. Nagulo ang mundo ng mga Duterte kahapon. Oo, mga Ojer. Hindi nila kinaya. Ay, agoy. Hindi nila kinaya, guys. Oo, yung sinabi kahapon. Tawa ko ng tawa. Nung pinanood ko kahapon, tawa ko ng tawa. Kasi nakakatawa din yung pag-deliver ni Jimmy Guban. Ay, nandito ba yung yung video doon? Eto, panoorin natin. Yan. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Yun! Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Ayun! Si Pulong, si Mans, yun! si Michael Yang. Ay! Ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini Agoy! Antiporda. Bini Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Iprenesenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Isang person deprived of liberty o PDL ngayon si Guban na ilang taon nang nakadetine sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Isa siya sa mga isinangkot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngayon, Naalala ko yung sa yung sa ito na yung kay Fildon, di ba? Ito yung naging dahilan kung bakit natanggal si Fildon sa Bucor, sa Bureau of Customs. Oo. If I'm not mistaken. Parang ganun yata yung nangyari diyan. Kaya natanggal si Nicanor Fildon. And it's interesting, alam niyo mga Kojero, na it's very interesting yung gawain ni Digong. Oo. Magtatanggal siya sa isang department dahil nabisto sa kung anumang kalokohan. Iba nabibisto sa corruption or nabibisto sa kung anong kalokohan man. Oo. Tapos ililipat niya ng ibang department. Imbes na tanggalin niya, imbes na kasuhan niya, ganun. Ang ginagawa niya, nililipat niya sa, for example, ito si Nicanor Fildon, nilipat niyang Bucor, Bureau of Corrections. Pinaghawak ng preso. Ang weird, di ba? Ang weird. May ongoing siyang case na. Sinuspend lang sandali, tapos nilipat. Ang weird. Di ba dapat tanggal yun? Tanggal yun dapat kasi syempre kino-question mo na yung integrity, kino-question mo yung kung ano-ano. So dapat tanggal na. Kaso hindi. Hindi ganun eh. Hindi ganun na naganap. Oo, nilipat ng departamento, nilipat sa Bucor. Ay, ang tindi. Matindi guys, ibang level talaga, ibang level. Oo. Ang tindi. So, it's ewan ko kung bakit nagkaganon. Ang weird. It's so weird. But anyway, hindi nga natin alam, baka ito pa yung naging fall guy eh. Di ba si Guban? We don't know, baka siya pa yung naging fall guy. We don't know. Hindi ako sigurado dyan ha. Baka lang. Baka, I don't know. Siguro. Panoorin ulit natin. Idinadawit na ng dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte at maging si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na mga sangkot umano sa smuggling ng illegal na droga. During your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is your order, yung anak, si Man saka si Pulong. Oy! Michael Yang, dahil si Michael Yang madaldal yan. You mentioned kasi first family.
Again, I will ask you, who is the first family? The Duterte family, Your Honor. Ay! San, Pulong, Ay, agoy! and Mans Carpio. Ay! Hinihiling ni Guban sa House Quadruple Committee na mabigyan ng immunity mula sa prosecution at mapasa ilalim sa jurisdiksyon ng House of Representatives o Witness Protection Program. Lalo na't seryoso anya ang kanyang testimonya at tinalikuran nito ang mga unang payag sa pagdinig ng Senado noong 2018. Oh, 2018 Dating itinuro ni Guban si former PNP Anti-Illegal Drug Group OIC Eduardo Asierto na sangkot umano sa shipments ng shabu. Nakadetine si Guban sa loob ng... Wait. Di ba si Asierto kasama din dun sa Blue Notice ng ICC? Kasama siya dun. 5 sila dun eh. Si Bato, si Asierto, yung mga dating chief of police, tatlong chief of police. Tapos isang Napolcom, si Leonardo, makalimutan ko yung last name. Pero siya daw yung siya yung bagman, tapos meron pang isa. Grabe yun. Ang titindi nila, no? Connect the dots talaga eh. Connect the dots talaga tong na to eh. Duterte na to eh. Kapag ngayon ang mga kochero, ang nakakagulat, well, hindi naman nakakagulat. Naglalabasan yung mga baho nila ngayon. So weird. Si Karamat, Leonardo Karamat, siya yung bagman daw. Sabi ni former Senator Trillanes. Ilang taon. Nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba. Correct. Sa Senate Bulletin Committee, ano sabihin mo dito? Iba rin ang sinabi mo at dito ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Right. Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Okay. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Totoo naman. Ngayon po nakita ko po 16,000 nga na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Samantala, mahigit na sa 150 kaso ang iniuugnay sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs ang naitala ng Philippine National Police o PNP. Sa loob ito ng mahigit 8 taon. Isa ito sa mga inihayag ng pambansang pulisya sa House Quadruple Committee sa Bacolor, Pampanga. Based on our record, since January 2016 to July 31, 2024, we have recorded a total of 152 cases. These are all POGO-related incidents, Your Honor. Pinag-isa na ng House Committees on Dangerous Drugs. Tardy, Harry Rocky. Ikaw na naman ang topic nito malamang. Pero alam nyo ba, nabalitaan nyo na rin ba na meron dong ebidensya ang PAOK? Oh, eto kahapon lang to na naglabas ng statement ang PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. So PAOK yan. Naglabas sila ng statement tungkol dyan sa mga pogo-pogo. Kasi diba ang depensa ni Harry Roque, hindi ako abogado ng Lucky South, hindi ako abogado ng whatever, at ako man ay naipagtrabaho sa Lucky South, or sa whistleblower sa Whirlwind. Ito ay dahil sa inilapit ko lang sila sa PAGCOR for their penalties, payment of penalties. Yun lang yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Naglabas ng statement kahapon o nung isang araw ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Naglabas sila ng statement. Alam nyo kung anong sinabi ng PAOK? We have proof of the involvement of Attorney Harry Roque in the operations of the Pogo Hubs. Oy, matindi na yun. Iba yun. Oo, iba na yun, mga kodyan. Hindi na yun. Hindi na yun simpleng bagay. Hindi na yun yung nagrepresenta ka sa isang organisasyon being their legal counsel. No, it's not. Involved daw talaga siya sa operations. Tutuloy natin to.
Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights ang ginagawang investigasyon ng mga kongresista sa pinakamalaking isyu sa bansa, partikular na ang posibleng ugnayan ng operasyon ng illegal na pogos, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at illegal drug trade. Giit naman ng House Committee on Public Safety and Order Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Nag-umpisa sa dating administrasyon ang mga iligal na aktibidad sa Pogo Hubs at nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganun din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Pasukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ang mga namumuno, punuin ng droga at mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maghasik ng kaguluhan at patayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling bypass operation upang maisakatuparan ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagaslas pa sa ating kapanahunan. Ginawa ang pagdinig sa lalawigan ng Pampanga dahil sa pagkakaroon ng mga resource person at testigong may mahahalagang impormasyon sa mga isyong iniimbestigahan ng House Quadruple Committee. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Bilis na XPH ha. Ito, sila na sa akin yan. Ayan. Sila na sa akin kanina. Ngayon lang. Ang sabi ng PAOK, may ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Related sa Pogo to ha. We are very confident na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99, which is human trafficking. Qualified trafficking in persons. Meron po siyang mga aksyon at mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain netong Lucky South 99. Medyo malayo kay Mans tsaka kay Pulong, pero at least now we know. Now we know. Oo, so na-mention kasi yung Pogo so naalala ko bigla. Anyway, so ito na nga. So nagsalita nga to si Jimmy Guban na nag-testify siya apparently, allegedly rather, na si Pulong Duterte, si Mans Carpio at si Michael Yang ay nagsasmuggle ng droga. Nagsasmuggle ng droga. Yun ang kanyang sinabi. Ngayon mga kotsero, may mga naalala ko nung nag-vlog ako tungkol dyan. Ang tinapik natin noon, if I'm not mistaken, was yung kaso ni Trillanes. Nung nag-file si former Senator Trillanes ng kaso laban kay doon din sa kanila, kay Mans Carpio, kay Pulong Duterte ng smuggling ng drugs. Tapos binasa natin document, gumawa tayo ng live reaction. At sabi natin, mukhang hearsay yung mga nakapresent doon sa filing, sa final na complaint. Parang hearsay ang dating. Ganon din yung pagkakabasa ko sa mga ibang sinabi ni Guban. Parang hearsay. Ngayon mga kotsero, I received a message after nung live stream na yon. The following day, I received a message from former Senator Trillanes. At ipinaabot niya sa akin na hindi raw siya hearsay. Dahil meron silang mga witnesses that they will not disclose right now. Meron silang mga witnesses. So, as in first-hand information, as in they are the ones who saw, who were involved in the conspiracy of the drug smuggling, orchestrated by Mans Carpio and allegedly by Mans Carpio and Pulong Duterte. So parang, uy, the plot thickens. The plot thickens. O, sabi ko na lang, Sen, I'm looking forward to the development of this case. So, kasi I'm really curious.
I'm really curious kung hanggang saan kung saan pupunta tong kaso na to. Alam niyo kung bakit? Kasi the first case was dismissed. Yung unang kaso yan. At ito yung kadalasang binabanggit, kadalasang depensa ng mga DDS. Sabi nila, na-clear na si Paulo Duterte dyan, tsaka si Mans Carpio. May 2, 2018 ito nangyari. Oo. Alam niyo po mga kotsero, apparently, ito pong pagkaka-clear na to, bigla-bigla. Bigla-bigla po ang nangyari dyan. Oo. Kasi, apparently, hindi nila itinuloy yung kaso, yung investigation, pero hindi nila isinama si Pulong at saka si Mans Carpio. Alam niyo kung bakit? Sino ba ang ombudsman nung panahon na si Pulong Duterte at si Mans Carpio ay naakusahan? Si Conchita Carpio Morales. Oo. Si Conchita Carpio Morales ay kapatid ni Justice Carpio. Oo. Si Justice Carpio po, if I'm not mistaken, ay tito ni Manasseh Carpio. Hindi ko naman sinasabi na mayroong parang whatever na happened. Oo. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Oo. Pero, ang weird lang. Medyo weird lang. Kasi, yung ibang involved, mga kotsero, nagpatuloy ang investigation. Sabi sa balita ng Krappler, upon the recommendation of the panel, the Ombudsman prosecutors will now proceed with the preliminary investigation against Faldon and other officials. Sa kanila lang, kala Faldon lang. Hindi kasama si Pulong at hindi kasama si Carpio. Ang iimbestigahan ay si Nicanor Faldon, Milo Maestrecampo, Larry Bert Hilario at Mary Grace Texon Malabed. Ang sabi ng ombudsman during that time, the complaints against former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte and Attorney Manasseh Carpio were dismissed for lack of basis. Wala rong basis. Oo. May 2 yan yung sinabi. Pero ang interesting, mga kotsero, ang interesting dito, mga kotsero, by the way, sinabi rin pala dito, to be fair. Sinabi rin po din sa balita, Ombudsman Conchita Carpio Morales took no part in the fact-finding investigation. So parang sinasabi dito na nag-inhibit, hindi sumama sa investigasyon nitong si Conchita Carpio Morales. Allegedly. Okay, so tingnan natin. Bakit? Kasi May 2 itong balita na to. Nakita nyo dyan, May 2, di ba? May 2. Alam nyo yung nakakapagtaka dito? May 9. May 2, 2018, cleared. Kinlear si Pulong at saka si Mans Carpio. But interestingly enough, May 9, inimbestigahan uli sila. May 9, 2018. Ilang araw lang. Anong mga kaso? Hindi pa alam. Morales answered the question at the Justice Forum on Tuesday, May 8, about the termination of bank investigation involving Rodrigo Duterte, saying it has been closed and terminated without prejudice to other investigation if warranted. Asked a follow-up question about the first family, Morales said, I think it's pending. Morales looked at the table of her deputies for confirmation and sabi it's validated by the investigator.
When asked to clarify in an ambush interview who among the first family she was referring to, sino daw iniimbestigahan, sabi nila yung vice mayor. During that time, the vice mayor was, when asked if it was Paulo Duterte, Morales said yes. So ibig sabihin, May 2, hindi nila kinasuhan si Manscarpio at saka si Pulong for the smuggling ng illegal drugs. Hindi doon. Pero iniimbestigahan nila si Paulo Duterte at saka si Manscarpio. Si Paulo Duterte lang pala. Hindi pala kasama si Manscarpio. Iniimbestigahan nila si Manscarpio ng violation ng Code of Conduct and Ethical Standards, graft and corruption, forfeiture, conduct prejudicial to the best interest of service, grave misconduct and serious dishonesty, and perjury. Pero hindi alam kung saan, anong konteksto nito, hindi kinuwento kung ano siya. So hindi natin alam kung bakit iniimbestigahan ng ombudsman si Paulo Duterte. So, is it connected to the 6.4 billion Shabu case? We don't know. We don't know. Kasi hindi naman kinuwento kung konektado yun dun eh. It is unclear if they all stem from the same issue and if there are cases which have been dropped or resolved since January 2018. So walang sinabi. Tapos sinabi rin ni Morales na nag-inhibit daw siya doon sa kaso na yun. So we don't know if this is related to that case doon sa smuggling, but it is what it is. We don't know yet. Abangan na lang natin kung, and may mga nagsasabi no na DDS na medyo inutil pagdating sa ganyang usapin. Sabi nila, na-clear naman na si Duterte noong 2018 tsaka si Manscarpio. Clear na sila clear na raw. Oo. Alam nyo mga kotsero, hindi porke na-clear one time, ibig sabihin, clear na sila forever. Oo, kung nanonood pa rin sa atin si Attorney Claire, makukumpirma niya yan. Alam mo na yan. Hindi porke na-clear ka ng one time, ibig sabihin clear ka forever. I'll give you an example. Yung kaso ni Kibuloy mga kotsero, it was dismissed by the Davao City Prosecutor's Office in 2017. Dinismiss yun. Sinabi ng Davao City Prosecutor's Office, wala siyang nakitang probable cause para kasuhan ng qualified sexual abuse of a minor si Apollo Kibuloy. Yun ang sinabi niya. Wala rin daw siyang nakitang probable cause para kasuhan ng human trafficking si Apollo Kibuloy. 2017. Fast forward 2024. Oo, fast forward 2024, 7 years later. Nakasuhan bigla. Bakit? Kasi yung mga complainants iniakyat yung kaso sa DOJ at nagpa-review. Oo, sa DOJ. Anong sinabi ng DOJ? After 7 years, etong kaso na to ay inupuan ng DOJ Secretary for the past 7 years. Hindi gumalaw. Nakakita kami ng probable cause para kasuhan siya, Apollo Kibuloy, ng qualified human trafficking at qualified sexual abuse of a minor. It can happen. Oo, pwedeng mangyari. And sino ba to? Maski nga yung mga court cases kahit dismissed na o kahit final and executory na, pwede pang ma-reopen yan, depende sa ebidensya. Kung meron new evidence that will change, that can probably change the outcome of the decision, the court case can be reopened.
Sinabi rin niya ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa isang interview. Pinag-usapan yung 203 billion na utang daw ng estate tax ng Marcoses. Pinag-usapan yan. Anong sinabi ni Chief Justice Alexander Gesmundo? Sabi niya, yes, that the 203 billion can still be revisited. Oo, depende sa mga bagong ebidensya. So wag nyo kaming mga DDS, wag nyo kaming yayabangan ng ganito. That's not permanent. Walang forever sa mundo, walang forever sa Pilipinas. Walang forever dyan. Kung may bagong ebidensya that will show that there is probable cause for the possible involvement of Pulong Duterte and Attorney Mans Carpio and their complicity in the crime of drug smuggling, if they're complicit in doing it, or if they're part of the conspiracy to smuggle illegal drugs in the country, then patay. Good luck. Good luck. For example, isa pa example, last na to. Imelda Marcos. Meron siya isang graft and corruption case. Convicted siya sa lower court, convicted siya sa Court of Appeals, overturned sa Supreme Court. Ibig sabihin, napawalang sala sa Korte Suprema si Imelda Marcos sa graft and corruption. Things can happen, things like these can happen, especially pag merong bagong ebidensya na lumalabas. Ganun lang talaga yun. It is what it is. And I'll see all of you in the next live stream. God bless you and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?